Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Impeachment ni Vice President Sara Duterte hindi na ba talaga matutuloy? Ayon sa Quad Committee, hindi kinaya ang tindig nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Sigaw ng ating mga mamamayan at ng ibang mga kongresista ay ikulong na ang mga yan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong kongresistang mga bumabanat dito kay Vice President Sara Duterte at tinatakot umano patungkol sa impeachment campaign laban sa kanya ay tila ba hindi na matuloy-tuloy dahil nga takot din itong mga kongresistang mga tiwaling na ito. Dahil kapag itong si Vice President Sara Duterte na or kung sino man sa mga Duterte or sa pamilya ng mga Duterte ang tumindig ay tila ba hindi na makapalag ang itong mga tumitira sa kanila. Katulad na lamang ni Trillanes noon na kung ano-ano ang binibintang niya dito kay former President Rodrigo Roa Duterte, ngunit siya ang nakulong. Di rin magtatagal mga kaibigan ang mga bumabanat dito kay Vice President Inday Sara Duterte na mga tiwaling mga kongresista ay balang araw ay lalabas na rin ang kanilang mga katiwalian at mga kabalbalan na katarantaduhan na pinaggagawa umano sa loob ng House of Thieves na tinatawag nating Kamara. Well mga kaibigan, itong mga ito ay nagpagtitimpihan pa lamang ni Vice President Sara Duterte. Ngunit kapag si Sara Duterte ay tuluyan na nga talagang napuno at hindi na makapagtimpi ay lalabas na ang mga kabalbalan at mga kabulustugan na pinaggagawa nitong kongresistang mga bumabanat sa kanya. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka namang pong hinaing ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinion. Lagi pong tandaan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinion matters. Muli po, may God continue to bless our country, that it may protect or that He may protect it from the devilish acts of these government officials who are always doing things for themselves and not for others. Si Marcos Jr., yung gintong hinahanap nyo, yung gintong hinihintay nyo, wala akong makakadating na ganyan. Imbis ho mag-impok ho ng ginto ang ating pamahalaan, ang ginagawa ho ng administrasyon nitong si Marcos Jr., nagbebenta ho sila ng ginto, anak na to. Ay, baklase ho talaga tong administrasyon na to. Base ho dito sa post nitong si Mama Crisette Lauretechu, ito ho ang banat niya dyan sa ginagawang kalokohan na naman ng Marcos administration na yan. OMG, for the first half of 2024, the Philippines was found to have sold the most gold among all the reporting countries. The country sold nearly 25 tons between January to June, decreasing the country's reserve by 15.69% to just 134.06 tons. Anak ng towa. Ano na naman ho itong mga kalokohan na ginagawa na to ni Marcos Jr.? Sa tingin ho natin, marami ho talagang dapat ipaliwanag tong administrasyon na to. Kung yung noon nung panahon nitong si Marcos Jr., merong napabalita na nagpuslit sila ng ginto. Dito naman merong napapabalita, nagbebenta sila ng ginto. At pagkapalpak ang leader, wala ho silang inaatupag kundi magbenta at mangamkam ng mga ari-arian. Sa tingin ho natin, mga kababayan, yung mga leader natin, yung mga matataas na leader sa ating pamahalaan, sana hindi ko kayo magmukhang mga yes man dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa tingin niyo ho ba nakakabuti sa ating ekonomiya ang pagbebenta ng 25 tons ng ginto habang yung ibang mga bansa ay nag-iimpok sila ng kanilang gold reserve sa kanilang mga bansa?
Commentary ako kayo dyan sa banat na yan, itong si Ma'am Crescent, dito sa bahagi ng video natin na to. Meron hong naspatan na kung saan, kung itong si Marcos Jr. ay ngumingiwi, ito naman hong si Dong Gonzales, itong representative na galing dyan sa Pampanga, ngumanga nga naman ho itong mama na to. Tingnan nyo naman ho itong mga kababayan. Anong toko? Oh, tignan nyo ho. May music ko yan, hindi ko Our nasasama yan. service to you. Give us the patience and understanding, Grabe Lord. naman yan. Amen. Naku po, may palabas-labas ka pa ng dila, sir, ha? Kala mo siguro di ka may ispatan, ha? Oh. Ay, naku po, ang laki ng bibig nun. Sir, malaki ho yung bibig na yon. Ano ho bang nangyari diyan sa House of Representatives? Bangag na rin ho ba kayong lahat diyan ngayong mga panahon na to? Nagtatanong tayo, ha? Tanong lang natin kasi, di ka naman nganga ng ganyan kung walang ibig sabihin, walang nangyayaring something sa bibig mo, di ba? Ngumanga nga lang ho tayo pagka medyo yung tipong kakain tayo, iinom tayo, pero yung ano ba ini-imagine mong sinusubo mo, sir? Tuloy. Sabay mulat ng mata. Ang toko, nangyari dito? Anong nangyayari dito sa mga congressman? Pati ho yung si Dan Fernandez gumaganon na din ho siya ngayong mga panahon na to. Ganito ho ba talaga ang politika? Pagka ho ba talaga napasok kayo sa politika, ay magiging uncontrollable ang pagkilos ng iyong mga ops. Grabe naman yan, sir. Gusto ko doon tayo mag-uusap-usap pag nakanganga ka. Diyan tayo mag-uusap-usap. Dito sa bahagi ng video natin na to, let's go. Pag-usapan na ho natin ang mga punto de vista nitong mga aso nitong si Tambaluslos. Game! So, sir, if wala nga po umattend from the OVP, ano pong mangyayari? Ano na pong gagawin ng majority? Well, we still have one day, which is by tomorrow. So, ang House of Representatives naman is very lenient, no? We're giving so much leniency to the office of the Vice President and give chance, no, para po sila ay dumalo dito po sa pagtalakay sa plenaryo ng kanila pong budget. So we have until Wednesday, which is tomorrow. They're given sufficient time within which to appear before the plenary, and the sponsor, the good congressman from Lanao del Sur, the Honorable Zia Alonto Adjong, is still waiting, no, for the office of the Vice President. So, mahirap naman po kasi sa party niya, no, bilang budget sponsor. May mga katanungan po talaga na dapat yung sagot is manggagaling po directly sa head of the agency. So, with that, hihintayin ho natin ngayong araw ng Martes. At kung hindi po mag-appear, we still have tomorrow, which is Wednesday, for them to appear and defend the budget through their sponsor, yung budget po ng Office of the Vice President. And if tomorrow po hindi pa rin po umattend ang OVP or anyone from them? Ba't mo sinara bibig mo doon? Wait lang If I would just may add dun sa sinabi ni Congressman Jill, Teka lang ano ba hindi nyo maintindihan kayong mga crocodile kayo? Di ba sinabi niya na nga, kayo nang bahala kung anong gagawin nyo sa budget ng OVP. Ngayon, yung mga hindi nakapagtanong, meron silang gustong itanong, kayo nang bahala mag-usap-usap kung anong gagawin nyo sa Office of the Vice President. Hindi ko alam kung ano di ho maintindihan itong mga aso ni Tambaluslos doon sa banat na yun. nyo kahapon talagang nakakaawa po yung mga miyembro ng Kongreso. Although talagang trabaho naman talaga namin yun, yung pagsisiyasat at paghihimay ng budget ng mabawat ahensya. Nag-umpisa po kami ng alas 10 at natapos po kami ng alas 3 ng umaga. At kahapon po, nakaschedule po yung Office of the Vice President at 10 a.m. Unfortunately, the Vice President was not available. She was not present. And also, neither was a letter explaining her absence was presented to the committee.
Furthermore, there was no letter authorizing any representative to represent the Office of the Vice President in yesterday's proceedings. So inantay po namin yung kabuuan ng Lunes at umabot na po ng Martes, kakaantay kaso lang wala pa rin po. So ngayon, tulad ng sinabi ni Congressman Jill, aantayin pa rin po namin kung ano po ang magiging aksyon ng Office of the Vice President hanggang Sa bayan ng Pilipino, naiintindihan no kung bakit ayaw na magpakita dyan sa House of Representatives nitong si Vice President Sara Duterte. Kung doon sa naging budget deliberation, dyan sa Committee on Appropriation, hindi nagpakita si VP Sara. Ngayon, para depensahan niya yung 733 million na ibinigay niyo sa kanya, edi goodbye na lang ho, manahimik ho kayo. 733 million, kayo bala. Sabi ni VP Sara, bahala kayo. Kung gusto nyo aprobahan, hindi nyo aprobahan, bawasan nyo, bahala na kayo. Wala nang dahilan si VP Sara para pumunta pa dyan sa House of Representatives. Yun lang po yun. bukas. So we will provide every opportunity for the Office of Vice President to come and be present during the plenary debates. I think it is only but necessary for every head of office to make themselves available in such a crucial period because we are tackling the budget by which the office will be operating on the fund. Pagka budget pinag-uusapan, crucial period. Pagka paghihirap ng sambayan ng Pilipino, mamaya na lang, bukas na lang. Pagka healthcare pinag-uusapan, 11 days pa, kailangan pang ganito, ganyan. Pero pagka budget, crucial period, anak ng tokwa. Palakpakan ho natin itong mga nakakalbo na sa pamumulitika. Ano ba yan? Ba't nasanay tayo sa kakaganon? Teka lang ho mga kababayan ha. Following year. So we have to give dignity and respect to the office that they represent. At ang isang pinakamagandang pagpapakita nito ay syempre Give dignity daw. Loko-loko. Anong dignity? Ito talagang si JJ Suarez. So, may masabi lang. yung pagpunta dito sa Kongreso kasi bahagi naman po talaga to ng legislative process, bahagi po talaga to ng ating demokrasya, bahagi po talaga to ng tinatawag po natin transparency and accountability na pinatutupad po natin sa ating pamahalaan. Maybe hear the comments from other distinguished So, guests. add lang yung kay Kong JJ. Grabe, handang-handa ho talaga yung mga sagot nila. Di ba sabi ko na sa inyo, yung mga tanong na yan, planted at yung mga sagot nila talagang pambirada. Talagang tipong magpapaawa pa sila sa ating mga kababayan. Alas 3 na ng madaling araw kami natapos. Hindi kami sinipot nitong si Vice President Sara Duterte. Lahat ng leeway ay ibibigay namin sa kanya. Huwag ho kayo magpabola. Huwag ho kayo magpabola. Lahat ho ng mga yan, iisang tao lang ho nasa likod yan. Walang iba kundi si Tambaluslos. Lahat po ng sinasabi ng mga yan, yun lang ho ang, kumbaga, ang magiging paraan para mapagmukha nilang masama si VP Sara at mapapogi ang kanilang Tambaluslos na amo dyan sa House of Representatives. Ang hirap kasi ho dito sa mga to, akala nila walang sumasagot sa kanilang mga punto de vista. Di ho nila alam, napakarami hong vlogger ang nagre-reaction video sa kanilang mga kalokohan na ginagawa dyan sa House of Representatives. Lagwa! They very much put it well. Yung kay Jay, Wow. sa Kong Jay, saka kay Kong Jill. Pero sana wag naman po silang paasa kasi sunod-sunod na po yung events, nakikita nyo naman po, Chronicle. Ngayon, hanggang Wednesday po, we're extending the full courtesy at saka yung of course, yung pagrespeto po sa Office of the Vice President ay binibigay po ng House of Representatives. Pero mahirap po. Pagrespeto daw, sabi nitong balbasarado na to. Bunutin ko kaya yung bigote mo. Kala ko pa naman yung mga balbasaradong kagaya ko, matitinong tao. Meron ho palang balbasarado na... ayusin mo ha. Saka wag naman silang paasa. Ano wag paasa-paasa? Anga ka ba? Hindi mo naiintindihan na pinoforgo niya na yung opportunity para depensahan ang budget of Office of the Vice President? Hindi nyo lang kasi nag-isa, yun. Kung Paulo, yung sinasabi na wag pasa, yung uso din ba sa budget process yung ghosting na tinatawag? Naku po. August, no? Pero ano na ngayon, hindi na August. Extended. Pati yung mga reporter sige, tawa tayo, tatawa sila. Nagpatawa si Jill Bungalon, tawa tayo. Para talagang simpatya tayo sa kanila.
I guess in Okay, addition next. to that po, no, and this Grabe, rightly dami. put by Lulundagan, no? DS Suarez, on the part of the minority naman, usually Lulundagan, when eh. there are any irregularities or when any answer is insufficient, we would usually defer. But for once, yung minority po all in agreement na wag naman yung ultimatum na defer, we are extending maximum leniency in the hopes that we would come to a productive resolution to this chapter of the budget hearings. Yet, after 17 hours of deliberation, not one authorized representative was there. But yun nga po, pinag-usapan, kahit yung minority, hindi po ipapa-defer. We are willing to take it up the next day, and as mentioned, Ipa-defer nyo na. Wala nang problema. Ipa-defer. Mga sira. Pa-defer. Kayo na nag-decision sa budget kung magkano ibibigay. Kayo na lahat. Wala nang problema. Gawin nyo. Gusto nyo nga. Tanggalin nyo. I-defer nyo. already by Congressman Bongalon, should it come to that, we're also willing to take it up again on Wednesday, just to uphold our constitutional duty to pass this budget. We're doing all that we can. We're Gawin nyo. I-postpone nyo nang i-postpone. Walang budget ang OBP. Wala namang problema sa amin. Okay lang. Sige na. Okay lang yan. Walang problema yan. Dito kay One Rider Party List. Goods lang sa amin yan. Kaya ni Vice President Sara Duterte yan. Sino ba magmumukhang tanga kung sakaling naitawid niya yung 2024? Mahirap. Mahirap sa totoo lang ha. Iniisip lang ho natin. Napakahirap ng walang budget. Pero itong si VP Sara, para magmanikluhod siya dyan sa House of Representatives, para dyan sa budget na yan, hindi ho gagawin ni Vice President Sara Duterte yun. Dapat hong maintindihan ng ating mga kababayan, kaya hindi ho pumupunta dyan si VP Sara, kasi binababoy ho siya ng mga tuta ni Tambaloslos. Yun ho ang maikli at klaradong paliwanag dyan sa hindi pagsipot ni VP Sara, dyan sa budget deliberation ng Office of the Vice President. exerting all our efforts, kahit nakawawa na po si Kong Zia. Nakita po namin after Huwag kayong maawa kay Zia. Naaawa kayo Zia kay Alonto. Huwag kayong maawa. Pinagtanggol ba? Dapat nung nagpunta sa Committee on APRO si VP Sara, doon palang pinagtanggol na, dinipensahan na ni Adjong yung budget na yan. Kaso isa siya sa mga walang yang gumagatong. Anak ng toko. 17 hours, hinintayin niya po talaga. And if, I don't know if nakita sa live stream, pero natutulog na po siya sa corner, waiting. And unfortunately, I kawawa feel naman like si he will Adjong. wait again today. Buti nga sa And kanya, he ah. might have to wait again tomorrow. So, yun na po, panawagan lang po siguro namin is, wag naman pabitin po, no? Let's conclude this budget process according to the Constitution. Talaga ng mga... Lahat naman po ng lahat naman po ng mga departamento kailangan Ito balasubasong magsalita to eh. Pakinggan ho muna natin to. Etong mama na to, pagka nagsalita to, akala mo siya lang nagmamahal sa bayan. Pakinggan nyo ho muna to mga kababayan. Ito. Para tignan nyo. Kung ano sinasabi mo na ginawa mo eh. Bayad ka ng Yung pangamusin. gobyerno rito. Trabaho mo yan. Trabaho mo na magmalasakit sa pamahalaan. Huwag mo sabihin dito na ikaw nang huli ng sinapasibig, sinang kung ano dyan. Kung may sunod sa akin, trabaho mo. Bayad ka ng gobyerno. Wala kaming pakialam kung sino pinakulong mo. Trabaho mo yan. Ganyan ho babuyin itong kunghon na to, mga resource person dyan sa House of Representatives. Mga walang yaho itong mga tao na to, for short. Kaya lahat ho nang lalabas sa bibig na itong mga congressman na to, walang kwenta. Pero papanoorin pa rin ho natin dahil baka sakali maligaw yung mga kababayan natin dyan sa press con nila yan. At least, ma-explain ho natin kung saan nga ba, anong pinanggagalingan itong mga walang yaho congressman na to. Tuloy. dumaan sa prosesong ganito. Wala pong exempted dito at binibigyan naman po ng respeto at paggalang ang opisina ng Vice President. Utot mo, Pink. Utot mo. Utot mo, bangag. Utot mo, drug watch list. Huwag mo kami lokohin, sir, ha? Papunta ka pa lang, galing na kami dyan. Yun lang, sana umattend, at respetuhin ang proseso. Oh. At sana wag pa-baby, no? Wow! At talaga, kailangan kasi nating
malaman, no, kung saan niya dinadala, ginagamit, no, yung Hirap pagutin ng malaman. budget ng OVP. Ganyan ho talaga, bumabagal mag-isip pagkabangan. Sana respetuhin niya yung proseso, no? At magpadala ng representative or umattend siya sa budget hearing na lahat naman ng mga departamento ay ginagawa. Uy. Thank you, Marian. Let's move to the next question from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Good morning po. Clarification lang, as of now, until this time po, wala pa ring letter of explanation na ibinibigay sa Kamara ang Office of the Vice President regarding the absence, and wala pong dumating today na representative from the Office of the Vice President. And just to reiterate the question po kanina, what will happen if on Wednesday, wala pa rin pong ipadalang letter or of explanation or representative ang OVP? Yeah. Well, from my knowledge, as of today, wala pa rin pong pinadadalang explanation, wala pa rin pong pinadadalang sulat o anumang document para ipaliwanag kung bakit wala po sila kahapon. We will wait for the entire day of Tuesday because we really want to progress already dito po sa plenary debates ng iba't ibang mga ahensya. Medyo sumisikip na nga po dahil yung ibang mga departments nakaschedule for today, yung ibang ng mga departments na hindi po na-defer nung nakarang linggo, nakaschedule for today, at yung iba naman para bukas. So I do hope that we're able to close this chapter and we can move forward already because we're scheduled to go on break on the 25th, so sa Wednesday. So kailangan po talaga matapos kagad namin to within the given time period. Now, doon po sa tanong po ninyo, kung wala pa rin po, siguro mas maganda pong antayin po natin kung ano po ang magiging aksyon ng plenaryo dito at kung ano po ang magiging rekomendasyon ng Committee on Appropriations because they're the ones presenting the Tanggalin ng budget, tanggalin ng budget, tanggalin ng budget. budget right now on plenary. So this is not a decision for us to make, but rather Hindi lang kasi kayo makapag-desisyon kasi double-edged sword yun eh. Hindi pwede yun. Baka binaba natin yung si VP Sara, biglang pumutok sa mukha niyo yung mga ginagawa niyo sa kanya. Kaya ginawa kong 333. Kung baga pampalubag loob, di naman masabi ng sambayan ng Pilipino na hindi siya binigyan ng budget nitong si Tambalustos. Talagang ginigipit ang Office of the Vice President. Huwag niyong gawing tanga ang sambayan ng Pilipino. Mga sir, please lang, huwag niyong gawing tanga. decision for the 315 or 16 congressmen who compose the House of Representatives. But can you at least walk us through the scenarios po, possible scenarios? For example, posible po bang ipasa yung budget, could it delay the target to pass the national budget on third reading on Wednesday? Or posible po bang yung panukalang 733 million, yun na yun? Or posible bang bumaba pa po yung panukalang budget para sa Office of the Vice President? As of now, siguro it wouldn't be prudent to answer the question because let's give them a little bit more time. Meron pa naman buong araw ng Martes at nandun pa naman po yung buong araw ng Miyerkules para humarap, dumating, ipaliwanag at wala naman po tayong dapat sarahang na pinto sa pagkakataon para sa Office of the Vice President na dumalo ng maayos sa plenary discussions ng kanilang budget. Dagdag ko lang po So the last time we checked, the holding group assigned for the officials of the Office of the Vice President, until now po wala pong ni isang opisyal na dumalo galing po sa Office of the Vice President. And as I mentioned earlier, we have the whole Tuesday to wait. Alam niyo, pagka meron na hong ganito, yung executive at legislative medyo nagbabanggaan na. Dapat siguro dahil alam naman ho natin na hawak ni Tambalustos, kung gusto niya hong umayos ang usapan at mawala ang, kung gusto talagang umangat nitong si Marcos Jr. ang ating bansa, siguro kung merong mga ganitong klaseng hidwaan sa pagitan ng speaker at nitong si Vice President, kung nasa tamang katinoan ng isang leader, ang isang presidente, ang pinakaunang dapat niyang gawin, dapat hugumit na siya sa hidwaan na yan. Kasi ang ginagawa ho nitong si Marcos Jr., kulang na lang ho siya pang magsindi ng apoy. Loy,
for them to appear and express that they are willing to attend these plenary debates on the sponsorship of the budget of the Office of the Vice President. Huli na lang from me, sir, kasi yesterday may si Congressman Manuel during his manifestation na clear betrayal of public trust itong ginagawa daw po Naku, ng yun na nga Vice ba? Presidente na hindi umiiwas sa pagpapaliwanag ng how her office utilized the budget. Do you agree with that? And there are calls sa mga rally Impeachment. yesterday to impeach the Vice President. Your thoughts lang po. Game, impeach na. Pinapatagal niyo pa eh. Hindi naman kasi na pag-uusapan dito sa House yung pag-i-impeach, no? Ano, i-play ko yung video nitong si Franz Castro, lang yakang sinungaling ka. I-play ko na sinasabi nitong si Franz Castro na mayroong pag-uusap dyan sa House of Representatives. Yung interview niya sa Inquirer, ano, i-play ko? I-play ko ulit, ganon. Sinungaling tong mga congressman na to Mali, tuloy. Sa Vice President, katulad nga na sinasabi ni Kong JJ kanina, we respect the Office of the Vice President and we are giving much leeway sa ating VP para i-defend at pumunta rito sa House para i-defend yung kanyang budget. So, sa majority, wala kaming napag-uusapan tungkol sa impeachment. Hindi natin iniisip yan. At ang importante sa amin ngayon is maipasa on time yung budget, including the budget of the Office of the Vice President, no? At maipakita sa tao na ang Kongreso nagtatrabaho, patuloy nagtatrabaho para may ahon, no? Ang kanilang buhay, no? Para makatulong tayo sa buhay ng ating mamamayan. At syempre, yun din yung gusto, no? Etong si Kong Hun, ba't parang ang babaw ng utak nito? Ganyan ho ba pagka nasama sa drug watch list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ho pang congressman ang level ng iyong pag-iisip, pati yung pinanood ko sa inyo kanina. Nag-iisip ho ba kayo, sir? Nanto ko, ibang klase talaga. Ng ating leader sa Kongreso, si Speaker Martin Romualdez, na maipasa agad ang budget dahil ang budget na ito budget na malaki ang maitutulong upang maiangat ang buhay ng ating mga kababayan. Mali! Ikaw naman ang hina mo talaga. Ang budget na yan, malaki ang maitutulong para sa senatorial campaign ng senatorial slate ng administrasyon ni Marcos Jr. at nitong si Tambaluslos. Di ka na naman updated. Inang klase ka talaga kung huna. Ayus-ayusin mo. Siguro in addition to that po, no, yung konsepto po natin sa pagboboto, dito po nanggagaling yung concept of public trust. Kapag tayo po ay nagboboto, we as the public repose our trust and confidence that the elected official will uphold his or her Betrayal of public trust. constitutionally mandated duties. So when an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. That is true. Betrayal of that duty, constitutional duty, for his or her part in the budget process. Yung to the point naman. Naku, yan na nga ba? Gumaganda laban. Malapit na ho yung paghahain ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Nagpaparamdam na ho itong mga tuta ni Tambaluslos. Tingnan natin kung lilipad ha. Po ma'am, na sinasabi na impeachment, I think that's, yun nga po, sabi ni Kong J, wala naman po yun. Magsisinungaling ka din. Pagkatapos mong binanggit yung betrayal of public trust, sabihin mo walang pag-uusap sa impeachment. Pagkatapos binanggit ng kasama mo dyan sa minority na si Franz Castro sa Inquirer, sasabihin mo walang impeachment. Sinungaling ka rin, no? The House, di man pinag-uusapan. And you have to consider the degree of the public trust that has been betrayed. But just to be purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Ayun lang po masabi. Isa ho yun sa mga grounds of impeachment. Huwag mo sabihin malayo, gagawin mo na naman tanga sambayan ng Pilipino dyan eh. Huwag ganon. Isa lang ho dun sa mga grounds of impeachment. Pwede ka nang haina ng impeachment complaint. Pag nagkaroon ng probable cause yan, nailatag nitong mga kumag na to, yung mga posible, ika-impeach ni VP Sara, doon na ho magdidire-diretso yan. Pero tignan nga ho natin kung paano tatanggapin ng sambayan ng Pilipino ang mga kabalbalan itong mga congressman na to. Tuloy.
For my part, I totally understand where Congressman Manuel is coming from. The frustration that he has felt in the past few weeks with regards to the issues confronting the Office of the Vice President with regards to their funds, fund management, and how it was utilized, and much more yesterday na nakaschedule po yung Office of the Vice President for plenary discussion. At yung hindi po pagsipot dito ay talaga namang I mean, pagpapakita po, me personally, I'm disappointed. I mean, I would have expected more. I mean, this is such an important Kailan ka pa ba na-impress kay VP Sara? Wag mo ibida sa amin yung disappointment mo, ha? Tanungin ko lang kayo, kayo lahat dyan, nakaupo yung mga kumag dyan sa House of Representatives. Kailan pa kayo na-impress kay VP Sara? Yung disappointment nyo, wala nang bago dyan. Huwag nyo tangahin sambayan ng Pilipino, mga brad. Kung yung disappointment nyo lang, since 2022 pa yan. part in the budgetary process. And if you can see, and if you have seen in the past few days, weeks, secretaries are here waiting for more than 10 hours just so that their department can be presented in plenary. And no one is excused from this process. So I do understand the frustrations of Congressman Manuel, and I do respect where he's coming from. And with regards to that, I'm still hopeful na sana itong mga darating na araw naman, di ba? Dumating, magpaliwanag para matapos na po natin ito. Thank you. Next up, we have a question from Billy Vegas of Abante Politico. Magandang umaga po. Hingi lang po ng reaction kasi it appears po based dun sa mga lumabas sa social media na galing sa beach si VP. So nakapunta siya sa beach pero hindi siya nakarating sa budget deliberation. So Pati ho tanong ng media, kargado talaga. Naniniwala na kayo. Tanong na nila, sagot pa nila. ano pong thoughts niyo doon? Happy thoughts. Kung totoo man yun, sir, papasana all ka na lang talaga. Kasi kami, dire-diretso po yung trabaho dito sa House. Siyempre, napaka-importante nga po nung na-highlight na exercise ng budget deliberations. Clear naman po sa statements ko from previous na press cons na hindi namin napag-uusapan yung impeachment. Pero parang ang dating tuloy sa mga nangyayari sa pag-snub po sa mga hearings, sa pag-walk out po sa hearings. Uy, sinungaling ka na naman, di nag-walk out. Sinungaling tong balbasarado na to. Paano nag-walk out? Kinausap nga niya yung si Chua. Si Joel Chua. Grabe, ang tindi ho nito mga kasinungalingan nito mga congressman na to. Ha? Kumbaga, ginagawa na ho nila ng dessert. Ginagawa na ho nila ng candy yung pagsisinungaling. Ibang klase, oh. Sa pag-take ng oath, sa hindi pag-defend ng budget. Grabe parang hindi po siya interesado sa trabaho at sa pagiging active po bilang Vice President. Siguro, ewan ko, baka ako lang to, baka magpa-file siya o tatakbo siya. Baka ibang gusto niyang position. Kaya medyo ibang treatment niya sa Office of the Vice President. Well, for me, nakaka-disappoint, because we expect so much from her. At nakakalungkot dahil talagang nakita naman natin na yung mga kasamahan natin, kami dito sa Kongreso, nagtatrabaho talaga ng ng hanggang madaling araw para maipasa yung batas. At yun nga, ipinagpaliban yung budget niya kahapon. Tapos, kung totoo man, malalaman natin na siya ay naliligo sa beach, nagbi-beach, no? Sa pagmamadali niyo hubang yan para sa bayan ng Pilipino, hindi. Para sa nagpapakasarap. Samantalang yung mga tao dito sa Kongreso, nagpapakahirap, no? Para ipasa yung budget for 2025. Kawawa yung lumalambing talagang, sa pondo. nakaka-frustrate, no? Talagang, sana humarap na lang siya rito, no? Tapusin natin yung budget hearing, pumunta siya rito, i-defend yung budget ng OVP,
gawin yung kanyang mandated constitutional na responsibility na i-defend yung budget ng OVP. So, nakakalungkot na nagkaroon tayo ng Vice President na talagang kinakalimutan yung kanyang trabaho at yung kanyang responsibilidad, no, na gawin, no, yung kanyang constitutionally mandate na trabaho para lamang mag-beach, no, kung totoo man yun. For my part, this is bigger than the Vice President per se. Ang daming personnel, ang daming tao, ang daming mga empleyado na nasa ilalim ng Office of the Vice President. So dapat iniisip din nila yung kalagayan nito. Kasi kung walang budget to, paano yung sweldo nila sa susunod na taon? Paano yung operating expense ng Office of the Vice President kung wala sila? So, Wow, concern ka, sir! Palakpakan! I mean, this is not a matter of personality, but a matter of position that she has been elected to, and that she needs to hold dear to her heart, especially the responsibilities that come with it. And some of those responsibilities may be difficult. Some of those responsibilities may be hard. But those are responsibilities that have to be done. And one of those responsibilities is coming to Congress, standing for your agency, and supporting your budget. So, with regards to... Hindi niya naman budget yan eh. Tanga ka ba? Hindi niya budget yan. Kayo ang naglagay ng budget na yan. Sabi naman niya, kayo na bahala. So kayo na bahala kung bibigyan niyo siyang ganito, bibigyan niyo siyang ganyan. Yung 733 million, hindi niya naman hiningi yun. Binibigay niyo yun, kaya hindi niya na kailangan depensahan. Mga tanga ba kayo? The photo in the beach, hindi ko pa po kasi, although I've seen the article, seems like it's a nice beach. Siguro pag may time tayong lahat at wala na tayong masyadong gawa, siguro magandang makapunta din tayo doon para makita natin. Wow, talagang napaka-sarcastic ng pagsalita nitong walang yung nakakalbo na to sa kakaano niya, di ba? If she doesn't show up, I think right now, siguro nasa level na po ng frustration. Sige na, huwag niyo na ipasa, huwag niyo bigyan ng budget. Tanga ba kayo? Tayo ayaw natin magsalita ng masama, pero itong mga sinasabi na to, wala ho talaga sa hulog lahat ng binibitawan itong mga kalbo na to. it's not in the rules. But Yes, yes. authorized representative has to Yes, be here. okay. So paano kung walang mangyari doon until tomorrow? What's the mood in the house? I think we'll definitely cross the bridge once we get there. You made an excellent point. I think it was 2 years ago, and may her soul rest in peace. Secretary Toots Ople, I was defending the budget ng DMW. She wasn't available for plenary debates because she was in the Kingdom of Saudi Arabia at ina-address niya yung issue ng mga OFWs natin doon na hindi pa nababayaran. Kaso lang, nagpadala siya ng sulat at nagpaliwanag siya kung bakit hindi siya makadalo. At bagamat hindi po siya nakadalo, kumpleto naman po yung mga USEC at ASECs ng DMW na nandoon. So, doon tinanggap po yun ng plenary. Now, with regards to the second part of your question, kung ngayon at bukas hindi pa rin siya dumalo, again, tulad ng sinabi ko kanina, I cannot preempt the actions of the House members. It will have to be discussed by Congress and by all of us kung ano po ang mangyayari sa budget. Well, just to give a reaction on that matter, So, unang-una, naghintay po yung miyembro ng House of Representatives for the Vice President to appear before the plenary and help the sponsor to answer the questions. So, there are photos and even videos circulating that on the Photo lang, Monday video, morning, pakita mo yung video. nandun po siya sa isang beach in Camarines Norte. Sa amin po yun, sa Bicol region. So maganda kasi na-promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, ibig sabihin po nito,
wala ho talagang intensyon no, na dumalo dito po sa pagdinig sa plenaryo upang i-sponsor at i-defend ang budget po ng OVP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila. O kaya naman, nakipag-communicate po siya sa office ni Congressman Adjong para magkaroon po ng briefing at i-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan ni